hindi ikaw ang tunay na Marcos. Hindi ikaw ang tunay na Bongbong. Hindi ko lang alam kung kanino ka lahi kasi parang lahi ka ng Romualdez eh. Magandang araw mga kababayan, ito na naman po ang News That Matters at ating panonoorin at pag-uusapan dito ngayong itong si Congressman Kiko Barzaga mga kababayan, na kung saan talagang dinidikdik itong government natin, lalo na itong si Bongbong Marcos mga kababayan, na kung saan kasi alam nyo na itong si Congressman Kiko ay nag-file ng impeachment dito kay BBM dahil nga gusto niya talagang mapatalsik itong si BBM. Kaso parang nakakaramdam na siya ng mga threats sa buhay niya, kaya parang itong yung mga post niya, ito pinakita ko dito. Bago tayo tumulak sa video mga kababayan, isang like, share at subscribe lamang po para updated po tayo sa mga balita dito sa bansa natin mga kababayan. Ito na po mga kababayan, tumulak na po tayo sa video na ito at pag-uusapan. My fellow citizens, there will be large protests again this month. President Marcos and House Speaker Martin Romualdez have not been imprisoned for their crimes and are still in power. So it is once again our duty to take to the streets and march against the corrupt politicians that destroy our nation. Many of our countrymen were killed by state forces under the orders of President Marcos during the last protest. So be prepared to defend yourself. The Philippine National Police are not there to protect you. They are willing to arrest and even kill you to protect the corrupt politicians in power. Which is why we will avenge those who have died. We will be protesting again in Forbes Park and Dasmariñas Village on November 16 to 18 from 10 p.m. onwards. Know that only through our sacrifice could we bring positive change in our country. We shall bring justice to our country. God bless you all. O ayan po mga kababayan, samahan natin lahat tayo sama-sama para pabagsakin itong mga buhaya mga kababayan, na kung saan para matigil na yung mga pagnanakaw nila dito sa kwarta natin, na kung saan sila lang din yung nagpapakasasa dito mga kababayan. Mula sa pinakaugat, kailangan na nating putulin para hindi na dumami yung mga sanga-sanga niya. Kailangan na natin palitan tong gobyerno mga kababayan. Kaya tong November na to, tong 16, 17, 18 at saka sa November 30 mga kababayan, isang matinding protesta ito para pabagsakin itong mga corruption dito. Isang matinding protesta ito para sa mga corrupt na officials na nakaupo dito sa bansa natin mga kababayan. Kaya wag ho tayong matakot mga kababayan, dahil pinagdanakawan tayo, pinagloloko lang tayo, ang dami nang namamatay dito sa mga pagbaha at paglindol. Hindi nila pinaghahandaan ito mga kababayan, na kung saan masyado silang kampante. Sawang-sawa na ho tayo mga kababayan. Kailangan na nating palitan yung ating leader na to, mula sa ugat hanggang sa lahat ng kanyang hanay mga kababayan. Kailangan natin ng bagong Pilipinas para din ito sa ating mga henerasyon mga kababayan. So wag ho tayong matakot, hindi ho araw-araw laging ganito na lang yung ating buhay, na puro na lang nakikita natin, puro na lang hearing, paikot-ikot lang naman mga kababayan, di ba? Puro paglihis din naman yung mga ginagawa nila. Kailangan mga kababayan, samahan natin yung ating mga kababayan, lahat tayo isigaw natin, kailangan natin suportahan yung mga kababayan natin na magpo-protesta dyan para sa pagbabago at bagong Pilipinas mga kababayan. Pero hindi mo alam kung ano ang komplikasyon at naritibo ng iyong mga sinasabi. Wala akong pinagsisisihan, open parenthesis, sa pagiging presidente, close parenthesis. If you are normal in your mind, your attitudes and behavior, well, siguro mataas ang antas na aming nakikita rito. Pero sa dinami-dami ng mga issue tungkol sa iyo, at ang isa sa issue na to ay hindi ninyo masagot-sagot. Total, marami naman hindi nyo masagot eh. You are no complying in the status. 129 billion amounting of 25.5 ton Philippine Gold Reserve. Alam mo, sa totoo lang Marcos, dapat talaga may hearing na ang pusang alaw na Supreme Court kung sino ang nagpahintulot o sino ang mga personality na nagmaniubra na maibenta ang Philippine Reserve Gold without the nation and the people authority and understanding. Maharlika Pan, kasama nyo na yan sa programa ng pagnanakaw.
Yung pag-return nyo ng 90 billion ng PhilHealth, 60, ikinuwento mo lang at ikinompromise mo pero walang everything. GSIS 62.5, SS 62.5. Yan ba ay mga alam ng mga miyembro? Hindi. Ginamit nyo ang inyong tahasang kapangyarihan. O sasabihin ko pa ba, yung 96 billion US dollar galing sa presidente, formerly President Biden ng United States for AFP-PNP modernization and all of the necessity involved security contingents for the approved enhancement ng Pilipinas. Malupit. Meron kayong resibo doon? Wala ninyo. Wala kayong hangad sagutin ang mga bagay na yan dahil hindi ikaw ang tunay na Bongbong. Hindi ikaw ang tunay na Bongbong Marcos. Matagal na namin to sa AFP. Alam ang sikreto na to. Remember, number 17. Registered name. Ng first call launching ng Kabataang Barangay. Beheaded and become a chairman is si Emmy Marcos. Until now. O baka sabihin ng mga hutangina, mga trolls mo at mga loyalista mo, kayo lang. Sila lang. Well, dahil ganito ang punto namin, Mr. President. Mr. Clone President, hindi ikaw ang Bongbong Marcos. Patay na ang Bongbong Marcos. We know it. You cannot deny it. Sinabi mo yan sa isang panayam recently. Dahil naniniwala kami na kahit magnanakaw ang iyong ama, may nagawa ito na magandang alaala, tulay, paaralan, hospital, mga release, alam namin, kaya nga kami solid loyalists at hindi kami mga laban or dilawan. Laban o lakas ng bayan yung laban, no? Hindi kami yellowies. We are red. Marcos kami. Pero sinira mo. Yan ang totoo. Para malaman ng mga kengko yung na trolls mo at loyalista na hindi lahat ng loyalista nakakaalam na ikaw ay patay na sa una and you are now clone. Hindi ikaw ang tunay na Marcos. Hindi ikaw ang tunay na Bongbong. Hindi ko lang alam kung kanino ka lahi kasi parang lahi ka ng Romualdez eh. Your family, your sister, and your mother involved. Hindi ka pa nga nagbabayad ng property tax. Tapos sasabihin mong marangal ang pagiging pangulo mo. Ipinahiya mo sa ASEAN ang Pilipinas. Ni-reject ang utang mo sa pangungutang dahil sa iyong involvement sa corruption. And this one, you cannot deny it. You cannot explain it. O sige, para na lang sa katotohanan, in prison, dito sa puntong ito. Kasi baka sabihin, labis naman si Kuya Ed. Walang iya sa wala lang respeto sa putang presidente natin. Wala lang respeto. Answer this one. 129 billion amounting of 25.5 ton of Philippine Reserve Gold. Nasaan? Yan lang, hindi matatapos hanggang baba yung mga question ko, hindi matatapos dahil hindi ninyo masasagot. Lalo na pag nalaman ng taong bayan na galing mismo sa international newscaster at geopolitics, David Ulalu, na you receive 926 billion US dollar came from the aid assistance by the recent President Biden to the Philippines for the modernization of the AFP-PNP and the national security. Enhancement program for this is 926 billion.
as per indicated and stated by the international newscaster and geopolitics, David Ulalo, and accompany with this with under baka magalit naman ang putang inang CIA. When CIA is concerned, yan nang nagmaniobra sa tatay mo. Then, well, now we see the truth. Tama ba yung sinabi ko? Tatay mo, hindi naman ikaw ang Bongbong, patay na si Bongbong Marcos, si Yudiputa. Alam yan ng sandatan, wala ninumang nag-uniforme during the administration of your father until now. Ang magsasabi na ikaw ay legitimate Marcos, no. Hindi ka nga nag-hair follicle, yung pa magpapa-blood test ka. Naloko na. Total, Naloko na. Matagal na. Ginawa mo ang bagay na to dahil wala kang pinagsisisihan. Matagal na tayong... Talagang wala kang pagsisisihan. Kaming taong bayan ang nagsisisi dahil dahil sa malinaw na sinuportahan namin ang programa ng Uniteam. Basurahan ka sana ngayon. Si Duterte sana, si BP Sara ang presidente. Tama mga kababayan, wala that's the real talk na ginawa. Nagpaplano pa lang kayo. Wala pa yan, hindi pa yan pipirmahan. Inoldo, malit lang na bagay yung relief na yan, pero nagpapakilatis yan sa uri at antas ng isang tao. Kaya nga, like father, not the son. Like father, not through the son. Yun. AI. And like father, sinayang na. Sinayang ninyo. Then well, now you will be waiting for the, what we call this, day of reckoning. Hindi mo na nga nasagot yung 129 billion. Yung pa kayang Maharlikapan. Plus on the other listed below. GSIS, SSS, PDIC, 117 billion. Putang na Marcos, nagtatae yung administration mo ng billion. Galit na galit kayo sa 125 million. Certified by the COA na walang illegal embarrassment. Solid to mga kababayan. Nagawa ng maayos ma-inverse yung pera na yan dahil sa programa. Sobra naman. Sobra. Grabe na ang pananakal ninyo. Tapos, ikukunayb ninyo si Duterte doon sa minahan ni Glenn sa Cebu. Plus yung minahan na nakalatag ngayon sa Sierra Madre. Bong, kung sino ka man Bongbong pero hindi ka Marcos. Ang taktika at ang ugali ni Marcos Sr. ay kakaiba sa taktika at ugali mo. Patay na kuko ka pa lang sa tunay na Marcos. Patay na kuko. Kung kanino ka man lahi, goddamn sana bagan. Pasalamat ka. May ideyang Uniteam. Yun. Solid ka talaga, Kuya Ed. Pero kung walang ideyang Uniteam, solo ka lang, hindi ka mananalo. Patay na kuko ka pa lang sa kandidato ng mga MPA loyalista at pingkalawan. Kay Lenny Lobredo. Hame, kami wave! Maraming salamat po, Kuya Eds. Apakatindi yung kanyang binitawang salita na hindi itong si Bongbong Marcos, yung ating presidente, mga kababayan. O malayong malayo dun sa dating Bongbong Marcos na dati, mga kababayan, na sinabi niya. Kasi itong Bongbong Marcos na to, na ating presidente, ay hindi Marcos kundi Romualdez ang kanyang isip, mga kababayan.
kung saan pagdanakaw ang kanilang ginagawa. Yan ang kanyang pinarioridad, hindi katulad ng ibang mga presidente na kung saan nakafocus dito sa ating mga kababayan. Nakafocus tumulong, nakafocus iangat ang ating bansa mga kababayan. Pero itong si Bongbong Marcos, kakaiba po itong mga kababayan, itong presidente natin. O hanggang dito na lang ho tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag ho niyong kalimutan, i-share, i-like, subscribe nang sa ganon. Updated po tayo dito yung mga kaganapan at kabalbalan na papanood natin dito sa bansa natin. Maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. Mag-iingat po kayo. God bless.